Magandang gabi mga boss. Pag-usapan naman natin ngayon yung pagbubuo o pag-assemble ng PCP o airgun. So, mahirap bang magbuo ng PCP? Ang sagot po sa tanong na yan, madali lang talaga. At wala kang gagamitin special tools. Ang kailangan mo lang, meron kang set ng Allen wrench. Ayun, alos ito lang yung gagamitin mo. At yung mga ibang parts, sa kamay mo na lang hihigpitan. Ganun lang siya kasimple. Ang mahirap dito, kung paano mo bubuin. Ibig sabihin, example, mag-DIY ka, madali lang nga siyang buuin. Ang mahirap yung pag-gather mo ng mga pyesa. Totoo, madali lang order online. I-click mo lang, okay na, tapos maghihintay ka na lang. Pero isa yun sa sa magpapahirap sa'yo, yung paghihintay. Dahil unang-una, kung example dito sa receiver, kung magandang klase yung gusto mo, mga high-end gano'n, doon sa manggagaling sa mga kilalang maker na, pipila ka lang matagal. Sa iba naman, makakahanap ka, o makakatapat ka, true story to mga boss, mahirap kausap. Tayo bilang buyer, hindi naman gagawin din ng maker kung wala kang down payment. Ang masama, ayun nga, mag-uusap kayo. Sasabihin, tatanong mo sa kanya, ilang buwan mo tatapusin? Sasabihin sa'yo, 2 months, within 1 month o 2 months, 3 months, okay na. Ikaw kayo, mag-down ka. Pag nakapag-down ka na, eto na, after 3 months, wala pa rin itong pinagawa mo. Tapos hindi na nag-message yung hindi na nag-message yung pinapagawan mo. At pag nag-message ka na nag-message, lumalabas makulit ka na. So, ibig sabihin, hindi tumupad sa usapan, bandang huli, ikaw po yung makulit. Yun, nangyayari true story mga boss. Kaya yun na isa sa nagpapahirap dito sa pagbubuo ng PCP. Pero hindi naman lahat ng seller, hindi ko naman lahat ng mga maker, ganun yung pag-uugali. Pero meron lang na ilan na gano'n. Pero may makakatsempo ka rin na magagandang kausap dyan, kagaya ni binilan ko dati ng DBB barrel, si Sir Romel, Melendres. Okay, kausap yun si Sir, madaling kausap, gano'n. Tapos hindi agad hihingin yung payment. Hihingin niya sa'yo, COD, hihingin niya lang sa'yo pagka papadala na niya. At napagaan usap, totoo sa sinasabi niya. At isa pa ito, itong huling barrel ko naman ito, hindi naman ito DVB. Galing naman ito sa ni Sir Stephen ng Amber. Napakadali rin kausap nung taong yun. At yun, siya pa mismo yung nagsasuggest ng gagawin niya, gano'n, dapat niyang gawin. Napakadali kausap at okay din naman yung product na tinitinda niya. Pero may mga experience din ako sa iba na gano'n nga. Hindi mo alam kung yes kaming ka na o ano. Wala ka naman magagawa kasi naibigay mo na yung unang bayad, yung kahit may balance pa, nagpakawala ka na ng pera, wala kang yung karapatan magalit. Dahil pag nagalit ka, baka makatakbo na ako nito Wala ka magagawa. Ngayon yung usapan yung 3 months, magiging 6 months na. Kasi sila na rin naman gusto nagbibigay ng pressure sa sarili nila. Pwede naman nila agad sabihin na 6 months, bakit sasabihin mo 3 months kung hindi mo pala kaya tapusin, di ba? Pero sa physical assembly, wala pong rocket science dito, napaka-simple lang. Allen wrench lang, kaya buo ng PCP. Yun. Halos mas madali pa sa
sa Lego. At tungkol naman sa safety, sa mga product na nabibili natin sa sa online. Example, itong itong carbon fiber na to, sa China, gano'n. Sigurado bang safe tayo dyan? O kaya iba mga regulator, made in China, ito Taiwan to. Pero iba, mga China, safe ba tayo doon sa mga noon? Ito sa pump, example na lang to, kaya ingat din tayo minsan sa sa mga pyesa na binibili natin. Namili ng si Twitcher na anong tawag dito, filter sa hand pump. Ito nung dumating, buti na lang nag-visual inspection muna siya bago niya ikakabit sana sa sa pump niya. At nakita nga meron tong crack. Ito may crack dito. Ewan ko kung nakikita, pero ito. Meron siyang crack dito. Hindi to hindi gas-gas lang ng pintura. Dahil hanggang doon sa loob ng thread, inspection na namin, may crack talaga. Imagine yung hindi nyo, basta kinabit nyo na lang to at ginamit na hindi nyo na chinek. Basta ginamit nyo na lang. Imagine yung bigla paputok to. Delikado. Kaya yun, kung hindi sa mga kung sa mga China o gano'n, hindi nyo kilala yung mga maker, gano'n, inspection na nyo din, lalo nga itong mga ganitong aluminum. Hindi kasi sinasabi sa item description kung anong klaseng material yung ginamit. Sinasabi lang aluminum, pero hindi mo alam kung anong grade ng aluminum. Na usual na ginagamit natin, 60, 61. Yun. So yun, kung baguhan ka at nagbabalak ang bungo, madali lang nga. Ang isa pa sa mahirap ay yung mag-maintain. Kaya kung bago ka bumili o bago ka magbuo, magkaroon ka muna sana ng konting kaalaman sa pag-maintain ng unit. Kasi yun yung magpapatagal sa buhay ng bawat unit natin. At kung wala kang experience pa sa airgunning o sa airgun, kahit si auto man lang, wala ka pa experience, balak mo magkaroon ng PCP, iwas tayo sa mga second hand, sa mga pyesa. O kung nagbabalak kang bumili ng buna, wala kang experience, lakas pa rin hangin iwasan mo yung second hand kung wala kang experience para sa safety na rin kasi lahat ng pyesa nito may lifespan. Kaya yun, ingat tayo. Kung pasensyoso kayo o paplanuin nyo ng pambuti, yung hindi kayo nagmamadali, makapagbuti kayo ng maayos. Ganda lang mga boss, paalam.